baguhin. Ayan, oh, maliwanag sa maliwanag. Tuloy natin. Kailangan yung 2/3 of all the members of the Senate. Kasi kung gustong sabihin na 2/3 of all those, only those participating and voting, ginamit po yung language na yan regarding the power of the Supreme Court to declare a law unconstitutional. Nakalagay doon po sa provision ng Supreme Court Article 8 na to declare a law unconstitutional, it needs a majority vote of all the justices participating and voting. So yun ang language. Kung yun ang language ng ibig sabihin sa impeachment, sana yun ang ginamit namin. All the other witnesses, ang ginawa niya, pagka-move niya to withdraw the witnesses, ipinaliwanag pa niya. Kasi sa tingin ko, sapat na yung naipresenta namin ng ebidensya. Kasi itong si ganitong testigo, nasabi niya na tayo yung ganito. Sumbawa lang. Kasi hindi pa tapos ang usapin eh. Dahil nagpadala na una ata ng sagot si Senator Alan Peter Cayetano dito sa nasasabing obstruction of justice na final ng ombudsman. Si Senator Robin Dino ay nababanggit doon sa mga bagay-bagay na yun. Ngayon, ito ang tanong. Kung halimbawa si Senator Robin Ho ay hindi nagbigay ng kanyang manifesto, kanyang sagot, tanong lang ho kami. The resolution will be done without this counter affidavit. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na! Kahit anong pilit, kahit anong tanong, hindi ho magbabago ang statement ni former Justice Ascuña dito sa pananaw ng threshold kung ilan ho kailangan boto para makonvict si VP Sara. Kahit pa ikot-ikutin ang tanong, doon pa rin naka-stick sa sagot at hindi ho mababali at hindi ho ito mapapalitan. Ito ay nasa konstitusyon na. Yan ang kanyang paninindigan. At ibang klase ho talaga pag may alam ko sa batas eh. Kahit gusto naman nilang sabihin na, former justice, baka pwede nyo naman na, babaan yung threshold. Hindi ho, pwedeng ganun. Kung ano ay nasulat, yun na ho. Galing din ang tanungan eh, no? Pero hindi natin maialis, syempre. Pag pananaw nila, at gusto nila makonvict si VP Sara, ganun ang kailangan mga itanong. Pero pag halimbawa, naka-stick sa sagot at yun naman talaga ang napapaloob sa konstitusyon, hindi ho mababago at hindi mababago. Kaya ito andyan ho yung join button, pumindot ka na kung gusto mo sumali sa ating komunidad at sa dulo ng ating video, syempre. Makikita nyo kung ano yung sagot ni Justice Acuña sa kanyang interview dito. Alamin natin at maya-maya, papapasadaan din natin, tatlong slide ang papasadaan natin, yung posibleng mangyari kasi nag-live ang ombudsman ngayong araw, July 17, which is araw ngayon ng Biyernes, at kakatapos lang ng kanyang live. Naitanong doon kung ano ho ba kasi talagang tila baga makakasuhan na ba o may kaso kasi hinihingi yung pagpapaliwanag. At si Senator Robin daw, di umano, ayon sa pananalita dito, ay wala pa rin tugon dito sa ombudsman. At isa pa, yung trust rating daw talaga. Pinagtatanggol pa talaga ng mga drabs. Ibang klase itong mga maleta gangers, ano? Kahit bagsak na ho yung rating ng kanilang panggulo, still kicking para ipagtanggol. Mamaya yan sa dulo ng ating video. Attorney Ascuña, ipaliwanag mo. Nangyari, not only on the prosecution versus defense, but the way the senators acted in this impeachment trial, sir? On the whole, I am satisfied because I can see that both parties, and especially the senators themselves, are trying their best to comply with the requirements of the Constitution regarding how to conduct the impeachment trial. Okay, this is a
pretty sensitive matter ano po, pero I don't know whether you can weigh in on it. Ito po kasing mga sa social media ay kumakalat nga po yung pinanindigan ng presiding officer na ang 2/3 ay still 16 votes to convict. Ano po? Ang sabi nila, mukhang hindi talaga makukuha yung 16 na yun dahil unang-una, kulang na nga yung mga senador. And is it still practical kung dalawang senador, tatlo na nga ang nawawala? Ayan na. Diyan na papasok yung 21 na lang sila eh. It's still 16 pa rin ho ba ang kailangang boto o yung threshold? Oo, mawiwindang ang Pilipinas dito. Sasagot ni ni former Justice Ascuña. Is there any way by which you can say of all the active senators present? Parang ganon. Kita nyo ha, of all, if there's any way, of all active senators, matindi ng paliwanag niya noong nakaraang linggo pa. Noong nakaraang linggo pa. Si former Justice Ascuña, sinabi na ho yan kung ano yung paliwanag dyan. At uulitin din ngayon kung ano yung kanyang stand para dito. Hindi ho sa kanya nanggaling, sa konstitusyon nakasulat ito. Tuloy. Is that something that can be revised or imposed? Sa Ayun ang kanyang katanungan. If there any way to revise? Pero siyempre, nagtatanong lang naman siya eh. Pero ang punto rito, makakakuha ba ng 16 na boto? Meron bang mababago sa threshold? Kung yun ay nakasulat na ho yun. Walang revise, walang pagbabago at walang makakabali nun. palagay ko po hindi pwedeng baguhin yung language ng saligang batas na nakalagay na Agoy! Walang mababago hindi pwedeng baguhin. Ayan maliwanag sa maliwanag. Tuloy natin. kailangan yung 2/3 of all the members of the Senate. Kasi kung gustong sabihin na 2/3 of all those, only those participating and voting, ginamit po yung language na yan regarding the power of the Supreme Court to declare a law unconstitutional. Nakalagay doon po sa provision ng Supreme Court Article 8 na to declare a law unconstitutional, it needs a majority vote of all the justices participating and voting. So yun ang language. Kung yun ang language ng ibig sabihin sa impeachment, sana yun ang ginamit namin. Alam namin yung language na yun. Instead, ang ginamit na language ay all the members. Of the, May kasi alam nyo bakit? Meron ho kasing hindi maganda kung all participating members lang. Paano nga kung wala yung iba? 'Di ba? Kaya sinabi dito, of all the members of 24 senators. Kasi merong favorable kung gagamitin nila kung sino lang yung pwede, kung sino lang yung nag-participate, kung sino lang yung naroroon. Kawawa naman ho kung bigla na lang pala na yung ibang miyembro nila ay nagkasakit, nasa bahay, hindi naka-attend, biglang may takbong abroad, at hindi nakaboto, wala sa Senado, wala sa trial, kawawa naman ho yung akusado. Kaya magaling din yung ginawa ng mga Supreme Court, yung miyembro na naggawa at nag-ayos ng batas na ito. Tuloy. Senate. So talagang yun ang ibig sabihin, all the members, the present members. Kahit po nakakulong. Follow up lang Ayan po na. on that matter po, Justice. Di po Biglang buwelta si ate. Okay lang yan, te. Pwede naman magtanong. Hindi naman masama magtanong, di ba? ba nakakulong po ngayon si Senator Rodante Marcoleta at saka si Senator Jinggoy Estrada? Meron pong request from Senator Alan Peter Cayetano na papuntahin po sila kahit sila ay naka-detain for other charges dito po sa Senado para mag-witness. Ano po bang sinasabi ng konstitusyon natin dito? Can they do that? Can they request that? Pwede po ba na ilabas sila sa kulungan para po mag-participate sa impeachment trial? Wala pong sinabi sa saligang batas tungkol dyan. Nasa
provision ng rules ng Senado yan kung saan ay maaari ba sila mag-participate by Zoom or kailangan dalhin sila dyan by arrangement with the Sandigan Bayan. It's all up to the Senate and the other authorities to arrange that. Hindi po bawal yan. Pero paano po if ever po dumating sa punto, Justice, na boboto na? So, by constitution, pwede po talaga sila kahit sila po ay sinuspinde ng Sandigan Bayan o may mga iba pong judicial body na piniprevent sila from doing their duty as a senator po, Justice? Pwede, pero sa ngayon mukhang malabo dahil ang rules ng Supreme Court ng Sandigan Bayan ruled against it. So, hindi pumayag yung Sandigan Bayan. So, they cannot be brought there to attend physically. Pangalawa, they have missed already 6 days of the trial. So, it will not be fair for them to vote on the proceedings since they were absent. Okay. Justice Ascuna, Pero kahit makuha nila itong sinasabi ng Sandigan Bayan, panghawakan nila na hindi pwede at ayaw pa atanin ng physical, wala naman hong problema. Bakit? Sino ba yung nandun? Yung dalawa ho nakulong. Yung isa nagtatago dahil kakasuhan. Ano hong problema? Wala hong problema. Kasi 13 lang din naman sila eh. Paano sila kukuha ng 16 vote? Nakukuha nyo yung punto? Wala rin naman sinabi doon na ni former justice na, sige, ibabaan nyo yung yung mga present lang ang pwedeng bumoto. Wala rin sinabi siya kanina na ganun. Nangangatawan niya at nasa rules, 24 senador ang kailangan bumoto. Kung hindi makakuha ng 16 na boto, edi wala. Walang conviction. Ganun lang yun. Simplihan lang natin. Eto, dito tayo. Dito tayo, magandang usapin ito. Eto na naman sila. Oo. Meron naman silang mga pa-interview. Bagsak na ho. Negative 27 na ho. Yung boss nila, pilit pa rin nilang iginagapang. Oo. Wala naman daw yun. Wala ba? 27% wala pa rin sa inyong epekto? Alamin natin. Tumabas sa social weather stations, tumaas daw po ng 2 points from 29 to positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Although the survey was conducted from June 20 to June 29. So, Alam naman natin yan. Talaga hong pataas ng pataas ang survey ni BP Sara. At yung kalaban, yung panggulo nila, 27 negative, baka umabot pa ng 35 negative. Meron nga nagsasabi, mas masahol pa daw. Doon ang mangyayari. Tuloy mo. prior po na magsimula yung impeachment trial ni VP Sara sa Senate. So ang question po, do you think after po na masimulan yung impeachment trial, narinig na po yung Article 4 o yung grave threats, magbabago po kaya yung satisfaction ng publiko sa performance ng Vice Presidente? Or in any way, makaka-apekto po ba yon sa rating ni VP considering na Una mo sa lahat, kailangan nating balikan yung ibig sabihin ng satisfaction ratings, no? Kasi mahirap na itali po yun doon sa impeachment proceedings. Kasi I think a basic question ho on satisfaction ratings ay ano ba ang pagtingin po ninyo sa gampanin ng atin pong pangalawang Pangulo over the course of this particular period? So, Hindi yun. Ano ang tingin nyo sa pangalawang Pangulo? Yung kagustuhan ng taong bayan yun. Boss, nasatisfy sila kung ano ang nangyayari, kung ano yung dapat mangyari, kung ano ang nagawa ng mga Duterte. Satisfy kami. Bakit kailangan pabaguhin? Kailangan pabaguhin interpretasyon. Magtanong ho kayo ho mag-survey. Naniniwala ho kami talagang yung satisfaction rate ng pangalawang Pangulo ay nag-uumapaw na ho. Samantalang yung Pangulo, negative 27, ano masasabi nyo ron? I don't think nakatali siya doon sa ongoing impeachment proceedings against her today. No? Kasi baka pagka mas pointed yung question,
do you actually support the impeachment proceedings against the Vice President? Hindi. Kung yan ang katanungan nyo, magtanong kayo, magpa-survey kayo. Yung actual survey hindi yung hocus-pocus. Yung actual survey ho, ang tanongin nyo. Gusto nyo ba ma-impeach si VP Sara? Ang magsasabi sa inyo, wala. Ayaw namin. Kayo lang ang may gusto. Totoo naman yan. Sila lang naman ho may gusto eh. Hindi pa sila naniwala nung naglabasan yung religious group. Na si VP Sara, bakit ang kukulit nila, no? Di ba? Tingin ko, that is the proper question relating to the impeachment proceedings. No? Kasi basically satisfaction ratings are performance ratings. Eh. So nakikita din naman ho natin yan. For example, the President had a better rating. Agoy. Had a better rating. Kailan pa? Boss? Kailan pa nagkaroon ng magandang rating yung Pangulo nyo? Halos isuka nga ng sambayan ng Pilipino. Ang hirap talaga pag mga ganito, no? Oo, talagang kailangan na lang pabanguhin ng kanilang amo or else, habulin nila yung satisfactory rating ni VP Sara at trust rating ni VP Sara, which is hindi naman nila kayang pantayan. Walang ganun. Walang ganun. Walang ganun. Walang hindi nila makakayan at hindi nila mahahabol. Oo, yun ang katotohanan. Ngayon ito, galaw ng prosecution, mind conditioning sa publiko. Oh, di ba? Totoo yan. Mind conditioning lahat yan. Kung ano yung umang nangyayari ngayon, dahil sa paninira at paninira lang. Oo, ganoon ang nangyayari. Di ba? Kailangan siraan nila. Dahil yung impeachment na ito, wala hong mangyayari, walang conviction, wala talagang uubusin lang ang kaba ng bayan. Kilala niyo naman si Atty. Mike, di ba? Napakagaling na abogado ito. Prosecutors appears to deal with the technical matters. Tapos yung mga public prosecutors, yung mga congressman, sila naman doon sa mga manifestations, yung mga drama, para pagmukhang political speech yung kanilang ginagawa. Si Luis Toro, nung kasi nagawa siya ng manifestation, ang ginawa niya, ima-manifest lang niya, mag-move lang dapat siya to withdraw all the other witnesses. Ang ginawa niya, pagka-move niya to withdraw the witnesses, ipinaliwanag pa niya kasi sa tingin ko sapat na yung naipresenta namin ng ebidensya kasi itong si ganitong testigo nasabi niya na tayo yung ganito. So, aside from moving, nagpuput on record na siya at pinaririnig na sa publiko, kaya nila ito wini-withdraw kasi sa tingin namin sapat na yung ebidensya namin na ito na yung nagawa namin na hindi dapat niya ginagawa. Dapat ang gumagawa niya, ang gagawa ng conclusion na yon is the Senate impeachment court. Hindi yung mga councils ang dapat gumawa ng interpretation. Again, ito nakikita natin na this is about mind conditioning, as much as possible, mailabas nila sa publiko that they're doing good. Sila na gumagawa ng sariling interpretasyon ng kung gaano kaganda yung kanilang performance dito sa Senado. Parang, tinatapon na sa publiko, ito kami, ang galing-galing namin, ito na yung mga nagawa namin, which shouldn't be done in a manifestation. At tama sa tingin ko ang depensa doon. Kasi nakikita natin, napapanood natin, nung nakaraan talagang lumabas ang galing ng depensa, tama. Si Atty. Sheila Sison, si Atty. Mike Powa, magaling talaga, given talaga. Kakaiba naman doon sa nakita natin dito sa prosecution. Kaya tama sinabi ni Atty. Operario, dapat hindi sila ang umaamin. Sabihin na lang nila kung halimbawa, wala na ho. Okay, that's it. Di ba? Ngayon, papaliwanag ng prosecution, sabihin nila, wala ho talaga yung witness eh. Hindi namin mai-produce. Hindi naman nasama sa amin kasi talo na. Yun siguro, ako naniniwala ako, pag ikaw sumurrender, wala na, talo ka na. Magja-jump ngayon sa panibagong article. Yung article of impeachment na confidential fund o yung ill-gotten wealth,
Napag-usapan na yan, mahabang panahon. Yung confidential fund na yan, matagal na ho na panahon. 2023 pa. Hindi nga umusad eh. Tapos ngayon, ipapasok nyo na naman. Kaya sayang lang ang pag-uusap dyan. Kaya ito nga, totoo, mind conditioning na lang para sabihin na, pwede naman, siraan na lang. Siraan na lang natin at siraan. Kasi hindi naman tayo mananalo. Hindi natin makukuha yung conviction. Siraan natin hanggang 2025, 2026, 2027, 2028 hanggang matapos ang eleksyon. Ganon din naman ang ginawa nila eh. Di ba? 2022, 2023, nag-start na sila hanggang ngayon. Alagumpay sila. Mahal ng taong bayan ng mga Duterte, mahiyahiyaho kayo. Hindi nyo makakuha ang conviction, lalo kayo masasadsa sa kahiyan. Diba? Kaya minamadali nila si BP Sara. Bakit? Bakit nila minamadali? Kasi siyempre, pag yung pakpak nga, ng Agila ng Davao, pag binukayan, sigurado dagit-dagit na sa 2028. Magkakaroon ng dagitan dyan. Madadagit ang dapat madagit. Yung malalaking buhaya, naku, ewan ko lang ha. Eto. Nako, ito na ata yung sinasabi natin. Mukhang magkakaroon na naman ata ng panibagong arestuhin. Ako ho ay natatakot na ako dito sa ginagawa ng mga... Kung halimbawa lang. Kasi hindi pa tapos ang usapin eh. Dahil nagpadala na una ata ng sagot si Senator Alan Peter Cayetano dito sa nasasabing... obstruction of justice na final ng ombudsman, si Senator Robin din ay nababanggit doon sa mga bagay-bagay na yun. Ngayon, ito ang tanong. Kung halimbawa si Senator Robin ay hindi nagbigay ng kanyang manifesto, kanyang sagot, tanong lang ho kami. The resolution will be done without this counter affidavit. Choice niya eh. Sir, advance na natin. Kasi kung halimbawa magpa-file kayo kay APC, baka sabihin na naman you expected response. Baka mamaya, this is all part of the word yun, attack against the minority. No such thing. Remember, the people in jail now, many of them were our allies from the very beginning. That's the way it is. Lahat naman tinatamaan dito. Wala namang sinisino to. Sir, going back lang doon sa mga contractor, you mentioned po yung kina Jojo Ang. Nako, ito na. Mukhang may madadamay sa partido. Sa partido ng mga buaya. May mababanghit ho ito na bagong karakter. Taga Pampanga ho ata. Nako. Baka tuluyan ito ni Bossing. May panibago hong pakakasuhan o kakasuhan? Alamin niyo kung sino taga Pampangang ito. And other Angeles, Garjola. Angeles and Garjola. Meron pa isa. I think Dong Gonzales cases will come out already. Meron lang. Narinig niyo? Sino yung mga congressman na paimbestigahan o pakakasuhan ba ito? May nagtanong, isang reporter. Ito yung tanong. And other Angeles, Garjola. Angeles and Garjola. Meron pa isa. I think Dong Gonzales cases will come out already. Don Gonzales, ang nabanggit. Dong Gonzales, ano of Pampanga. May particular project po bang tinignan or in general view na them being as contractors? Conflict of interest. Section 3H of Republic Act 3019 is very clear on conflict of interest. It's just that for the longest time, people took it for granted that they do it because they can. But hindi na dapat pwede yan eh. Some legislators kasi, ang galing ako dyan eh. No?
look at it as an entitlement now. Yung panahon namin kasi hindi ganyan eh. Nung panahon namin, it was very simple. Your district gets 60 million in projects or 70 million in projects. Then you have 5 million soft for scholarships, 5 million for medical assistance. That's it. Ngayon kasi naging entitlement na. And there are rules that the government has set. In the spending. Nako, eto na. Problema ito talaga. Pag halimbawa, totoo nga yung sinasabi ni Bossing, napakakasuhan itong mga contractor, malabas yan sa investigasyon. Yan ang katotohanan dyan. Ngayon, ito ba yung ano? Ito yung kanina yung tanong kanina, ulitin natin Management in this office, unless proven otherwise, unless the trust is broken. But I trust the people here. Sir, what will happen po kung hindi na po makapag-submit si Senator Robin? Ayan. Nagkamali tayo ng ano kanina eh. Pero anyway, ito yung patungkol kay Senator Robin, kung hindi siya makapagbigay ng sagot sa hinihingi ng ombudsman, Sandigang Bayan, ano ang kalalabasan? Kapag nagpasa po yung deadline. Well, we will decide. The resolution will be done without this counter affidavit. Anong gagawin, sir? Kakasuhan ba? Papa-aresto ba? Kasi yun yung nakikitang ng taong bayan eh. Naisasabay lang ho ba talaga sa trial, sa hearing ni BP Sara? Yung mga gantong sitwasyon? Nagtatanong lang ho si Aling Ledesma. At saka si Senator Alan Peter Cayetano, tuloy. Choice niya eh. Advance na natin. Kasi kung halimbawa magpa-file kayo kay APC, baka sabihin na naman, you expected response. Baka mamaya, this is all part of the... We're good. Diretsuhin mo na, sir. Diretsuhin mo na yung tanong mo. Walang paligoy-ligoy. Ito ba ay para pilayin itong ilang senador pang natitira dyan para dito sa trial na nangyari kay BP Sara. Ganun ba yung punto mo, sir? Against the minority. No such thing. Remember, the people in jail now, many of them were our allies from the very beginning. Aminado na rin siya, sir. Diba? Wala na tayong magagawa doon. For the very beginning, alam na raman ng taong bayan. Allies. Ewan ko kung ano yung interpretasyon nyo doon. Kayo humusga. Pero alam nyo naman talaga ang nangyayari. Ewan. Pilipinas. Ano kaya nangyayari sa bansang Pilipinas? Ombudsman! Natanggap na ang sagot ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa obstruction of justice complaint. Yun ang nasasabi. Pero si Senator Robin Padilla ay hindi pa nila natatanggap yung pagpapaliwanag. Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng kinahaharap nitong reklamong obstruction of justice. Ayon sa Office of the Ombudsman, tugon ito ng senador sa isinasagawang preliminary investigation sa reklamong inihain laban sa kanya ng isang civil society group. Kita nyo naman, civil society group ang nag-complain. Hindi naman ombudsman. Ano ba ang obstruction of justice? Obstruction of justice ay criminal case ba yan? Tanong lang criminal case ho ba yan? Ano ho ba ang mga pwedeng maging ito ho ba available? Sabi rito, yes, obstruction of justice is a distinct criminal offense in the Philippines. It penalized by under PD number 1829. It applies to anyone who knowing and willful in fairness with the apprehension of prosecution of criminal offender. Punishable act include, ito mga punishable act
preventing witness from testifying or reporting offenses using threats, bribery, or force. Oo. Ano yung mga available ba yan? Oo. Mga parusang gawaing kriminal, pananakot o suhol. Ayan dun. Ito daw yun nakapaloob sa obstruction of justice. Pananakot o suhol, pagpigil sa testigo na tumistigo at mag-ulat ng krimen gamit ang pananakot, dahas o suhol. Pagsira ng ebidensya, pagbago, pagsira at pagtatago ng mga dokumento at ebidensya. Pagtatago ng suspect, pagkakanlong o pagtatago sa isang suspect para hindi siya maaresto. Yon yung mga kapaloob ng obstruction of justice sa maling impormasyon, pagbibigay ng peking salaysay o maling impormasyon para iligaw ang investigasyon ng otoridad. Mga parusa. Pagpapakulong mula 4 na taon at 2 buwan hanggang 6 na taon. Denda, pera na aabot na 6,000. Yun yung ata yung piyansa, yung denda. Para sa opisyal ng gobyernong permanenteng pagbabawal na umawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. May bail ba yun? Ang tanong, may bail ba? May bail o piyansa ang kasong obstruction of justice. Itinuturing itong bailable as matter of right. Karapatan na magpiyansa bago mahatulan dahil ang parusan nito sa ilalim ng PD number 1829 ay pagkakulong lamang higit sa 4 hanggang 6 na taon ang mga kaso lamang sa parusang lamang na may parusang rekoleksyon perpetua. Matagal-tagal din Habang buhay na pagkakabilanggo. Wow, grabe. Ibang klase ang kakaso. Kaya kung sakasakali, ibang klase ang kaso na ito. Hindi pala to biro. Kaya kung umabot ka sa video na ito, ako ay maglalambing, pakilike-share yung video natin. At siyempre si Mang Banat, pakisubscribe nyo at huwag nyo kalimutan panoorin yung kanyang video. At andito na naman tayo sa shoutout segment. Shoutout po pala kay... shoutout tayo Dito. Kay Ma'am Damanusan. Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po sa iyo. RC. Shoutout po sa iyo Marciana de la Cruz, shoutout po. Veronica Peralta, shoutout po sa iyo. Prince Tag TV, shoutout po sa iyo Maria Teresa Bowman, shoutout po sa iyo. Winnie Cuadera, Ma'am Queenie, shoutout po sa iyo. Helen Marino, shoutout po sa iyo. Archie Muño, Elicia Hitman Mercado, shoutout po. Leonora Aniel, Angelita Lopez, shoutout po sa iyo. Imelda Ruiz, shoutout po. Alexander Pine, shoutout po sa iyo. 09 Ruiz, shoutout po sa iyo. Vance Robles, shoutout po. Ma'am Remeter Teresa, shoutout po sa iyo. Alan K9H, shoutout po. Ate Angie Salvador, shoutout po sa iyo. Basic Mobile Repair, shoutout po sa iyo. Elnor Benedicto, Danny Dican, Albert Banal, Arturo Mabulay, shoutout po sa inyo. Likunanan, 22 Sons, DL Reyes, shoutout po sa iyo. Reding Goliveros, shoutout po sa iyo. Bernadette Tiona, shoutout po sa iyo. Adingku, shoutout po sa iyo. Conrad Kamet, shoutout po sa iyo. Lionel Luistro, shoutout po sa iyo. Dodong Chan, shoutout po. Antonio Gregory, shoutout po sa iyo. Peter Garcia, Marciana de la Cruz, Vance Robles ulit, Sir Flintalan, 6691. Antonio Gregory ulit, Arthur Mabulay, shoutout po sa iyo. Juanita Resolis, shoutout po sa iyo. Esteban Wakdagan, Emma Cabuenas, Evelyn Dame, Herald Valyado, Boyet Poblete, shoutout po sa iyo. Tito Ding, shoutout po sa iyo. Miguel Yu, shoutout po sa iyo. Lauren Ching, Edeline Lomek, Elvira Prensco, Clarita Letran, Dongs Paler Bulangis, Vanji Alberto, Anesito Gamay, Mervin Dalis
Plambirhen, shout out po sa inyo. Ebenes Sir De Villa, shout out po sa iyo. At Carlo Arquiles, sinyo. Umabot ka sa shoutout segment. Hanggang sa muli ho, bye-bye!